Ganito rin ba yung susian mo? Na kapag sinusi mo ay nahuhugot yung susian at pwede nang paandar rin yan. Ayan. So sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng susian dito sa Mio Sporty, no? Ayan, so ito yung ipapalit natin na susian, TTGR brand. Ayan. So itong nabili natin is pang Mio Sporty. Ayan, so ito kasi kapag sinusi natin yan, nahuhugot na. No, kahit anong isasalpak mo na susi dyan ay pwede nang mapapaandar yan. Kaya naman sa video na to ipapakita ko sa inyo. So una natin gagawin, tatanggalin natin tong kaha na to at yung kaha dito sa likod dahil isasabay natin yung susian dito. Ito, ayan. Okay, so tara. So yun guys, at natanggal na nga natin yung cover dito sa harap, pati yung dibdib na luwagan na rin natin. Ayan. So dito makikita na natin yung susian. So dito sa susian may dalawang tornilyo yan. Ayan. So bago natin to babaklasin, tatanggalin muna natin yung sakit ng ating susian. Tapos dito sa gilid, nabaklas ko na rin yung kaha. Ayan. So kasi dito tatanggalin natin yung tornilyo dito sa loob. Ayan. Ayan yung tornilyo na yan, tatanggalin natin yan para mahugot natin tong susian na to. Kasi kapag nagpalit tayo ng susian doon sa harap, kasamang papalitan tong likod. Okay, so sa mga bagong modelo na motor katulad na itong motor na to, isang susian lang yan, wala nang susian yan dito sa likod. So bali nandun lahat, pati yung bukasan ng upuan. So dito sa Sporty, dalawa yung susian nya. Okay, dito sa upuan tsaka dun sa harap. Sa bagong modelo, sa harap lang yung susian. Okay, so ngayon papalitan na natin ng ignition switch yung ating motor. So dito tatanggalin natin to, tatanggalin natin yung sakit. Okay. So yun guys, at ito na yung baklas natin na susian. So ito naman yung ipapalit natin na bago. So papakita ko lang sa inyo. Yan, so itong isa ay dito to sa likod. So itong susian nga pala natin na ipapalit ay anti-theft, no? Ito yung sa likod at ito naman dito sa harap. Ayan. Sariwang sariwa. Tapos ito naman yung dalawang susian nya, yung mismong susi pala. Ayan. Okay, so yung susi nya ibang iba yung design, ano. Tapos ito yung luma. Ayan. Okay, so ito itatabi na lang natin to. At ito na yung ikakabit natin. Okay. So dito sa wire naman, meron naman siyang sakit, hindi ka na maliligaw kung anong kulay dito sa bagong susian. Halos ganun din naman yung doon sa luma. Ayan, no? Red tsaka brown. Yan, tama, brown. Tapos dito naman red tsaka brown. Okay, so hindi ka maliligaw, kumbaga plug and play na to. So tara, kakabit na natin to. So sa pagkabit nga pala natin dito, kung ano lang yung tinanggal natin, yun lang din yung ibabalik natin dito. Ayan. So tanggalin muna natin tong pinaka-ulo nya. Tapos sa tornilyo, ang pagkabit natin may washer yan. Yan, washer. So dalawang tornilyo lang naman to dito sa susian. So ganun din sa kabila, may washer din. Tapos higpitan na natin to. So sa paghigpit naman natin dito, tamang higpit lang din. At hindi natin to pasobran sa paghigpit at baka ma-lost thread. Ayan, so pag okay na yan, yung ating sakit ay syempre ibabalik na natin to. Ayan, so susok-sok lang din natin to. Ayan. Okay,
So okay na tayo dyan. Ibabalik na natin yung tinanggal nating kaha dito, pati itong dibdib na to. Tapos pupunta na tayo dun sa likod. Okay? So yun guys, at naibalik na nga natin yung kaha dito sa harap. At okay na lahat dyan. Tapos dito okay na rin. So ayan. So hindi na siya nahuhugot, no? Ayan, no? So iba yung ano niya, iba na yung susian niya. So kanina ay natatanggal yung susian, ngayon hindi na. Tapos dito na tayo sa likod. Ayan, so sa likod naman tatanggalin natin yung tornilyo na nakakapit dito para matanggal natin yung mismong itong susian na to. Okay? Ayan, so natanggal na natin. So ang sunod natin na tatanggalin guys, tatanggalin muna natin tong brake light para maibaba natin ng konti yung mismong tapalodo, dahil mahirap siya sungkitin dito, no? Masyadong masikip. So tatanggalin ko lang yung dalawang tornilyo dito sa likod. Ayan, so sa pagkatanggal natin, ayan, makita mo yung dalawang tornilyo dito. So tatanggalin lang natin to para maibaba ng konti yung tapalodo. Okay? Yan, so kapag natanggal na natin yung tapalodo, na ibaba na natin ng konti, pwede na natin hugutin yung susian. So dito natanggal na natin yung tornilyo, tutulak lang natin siya. Ayan. Okay. So itong bracket na to, hindi na natin tatanggalin yan. Bali itong pinaka susian lang yung tatanggalin natin. So tatanggalin lang natin yung parang ganito. Ayan. So ito, tatabi na natin to. So ngayon naman, ito na yung bago. Ayan, so ang pwesto niyan nakaganyan. So dito natin isusok-sok yung ating cable. Ayan. Tapos yung bracket natin. So dito, mapapansin nyo may nakaumbok yan. Dito yan naka suksok sa butas na to, para lumapat yung mismong susian. Ayan, so parang ganyan. Ayan, lapat na siya. Tapos ibabalik na natin. So dapat yung nakaumbok na yon is nakalapat yon sa mismong bracket. Tapos ibabalik na natin yung tornilyo. Ayan, so okay na tayo dyan. So ang gagawin naman natin na susunod ay ibabalik na natin yung tornilyo dito. Okay? Okay guys, so naibalik na natin yung tornilyo sa likuran. May tips nga pala ako kung yung tapalodo nyo ay hindi pantay. Halimbawa, tabingi, no? Yung tapalodo nyo tabingi na gano'n, o kaya dito sa kabila. Itong dalawang tornilyo na to guys, ito yung pwede natin i-adjust. Ngayon, para umayos yung ating tapalodo o kaya ma-align, luwagan nyo lang ng kaunti ito at i-align nyo ng ganyan. Okay? Ayan. So dito ina-adjust yan kapag tumabingi yung tapalodo nyo. Ayan, so ganyan. So pag sa tingin nyo ay okay na yung tapalodo nyo, nasa align na, pwede nyo nang higpitan. Yan yan. So okay. So ganyan lang po ang ano niyan kapag medyo tabingi yung tapalodo nyo. Luwagan nyo lang to, tapos i-adjust nyo lang yung tapalodo. Okay, so ngayon guys, okay na tayo sa pagkakabit ng ating mga susian. Ibabalik lang natin yung pinagtatanggal nito at maititest natin o masusubukan na natin yung ating bagong susian. Okay, so ibabalik lang natin to lahat. So yun guys, at naibalik na nga natin lahat yung ating pinagbabaklas dyan, at okay na yung ating susian dito, pati yung susian dito sa harap. So ito na yung bagong susi nya. Ayan. So ngayon ititest na natin. Ayan. So sa pag-ano nga pa lang ng susian na to, may guide yan. Ayan. Napapansin nyo may arrow. So dito naman sa susian may kulay pula. Ayan. Yan yung kulay pula na yan. Ayan yung katapat ng arrow. Okay.
Tapos susubukan na natin. Okay. So okay na. Tapos dito sa likod, titignan natin kung magbubukas ba yung upuan. Ayan. Okay, so yun lang guys. At kung nagustuhan nyo yung ating tutorial ngayon, huwag nyo kalimutang i-like at i-share tong video na to. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka kung sakaling meron akong i-upload ng mga bagong videos na katulad nito. Okay? So bye-bye!